So, mayong buntag na itong tanan. This morning, mga igsoon, magpadayon ta sa pagtuon sa disobedience, ikalima. Disobedience is very important nga masabtan nato nga naatay problema nga disobedience sukad pa sa una. Ayaw mong kabalaka kay wa pa ka na tao na ananing problema ha. Are you listening? Panahon pa ni Adam and Eve, nisod na ni nga problema, disobedience mga igsoon. So ayaw kayo ni siya kanabitong, ayaw kayo ka-emotional kung maingon ka nga, murag ako may gipatamaan aning pastor, ay kabalaka kay kitang tanan na ani, ang ato na lang ani, matangtang ni siya, makontrol ni sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing if we surrender our lives to the Lord. Diba? Pero the moment nga muhinay na sa kapag kanang pagtuo sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, mubalik na sad na siya. No, kay di gyud na siya mawagtang hantod nga moabot na tag langit. So kung gusto ta nga matangtang na gyud ning disobedience sa atong kinabuhi, ato na tas langit. Okay, sanay ready? Basi igabot nimo didto, ino kas Ginoo, wa man jud kay agi dong oy. Anong gadali man ka? No? Wa na ra may hirit diri. Kung unsay nahimo nimo nya to nakas langit kay nagdali ka. Mao na gyud na. Di nakakaingon sa Ginoo, Lord, pabalik ka sa kubi. Wow. Na man day award Tinoo diri oy. Naa oy. No? Mo na karon pa lang ato na ning pangandaman. All right? Let's all stand. Magampot ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to study about disobedience. Nga makita gyud namo sa imong pulong, Lord. Tuguti nga makapanday ni sa among kinabuhi. Makatangtang sa mga disobedience nga naa dumala sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi, Lord. And allow us, O God, to maintain our spiritual side so that disobedience will not come back to us. And I pray, dear Lord, that you will allow me to deliver your message, Lord God, with boldness and with power. Lord, this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Cost and Cure of Disobedience. Naay rason, naay cause, nga nung makadisobey ka, but good news, naapoy cure. Alright? And the good news is, God is always waiting for us to take the cure. Ang Ginoo nagpaabot, mga igsoon. Ang Ginoo nagsige naghangyo. Ang Ginoo nagsige giya sa iyang mga anak to take the cure. Pero ang problema, kung mo-refuse gyud ta sa cure, then ang atong problema magka-acute pod. Mao na siya problem. So three things in this message, mga igsoon. Number one, the rebellion of the heart. Ang disobedience magsugod sa sud. Kana makita nato sa gawas, hagbay ra lang naluto diri sa sud. The reason why nga ni hungaw na mga igsoon, ni take into action na siya, ni result na siya sa iyang mga binuhatan, na ni take effect na sa iyang outward action because nagstay na dugay diri sa iyang kasing-kasing. So, pagka-mature na ana niya, tuwa na. Naana ang rebellion. Alright? So, disobedience begins with a refusal to listen and a rejection of God's statutes. Ang pangutana, kanusa ka nagsugod og refuse sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Kay didto ka nagsugod og build sa imong kaugalingon nga mahimo kang rebelde sa buluhaton sa Dios. The moment you stop listening, the moment you stop feeding yourself with the Word of God, that was the beginning of your rebellion. Hilom pa lang ka sa sinugdanan. Pawawa lang ka sa sinugdanan. Makasmile pa ka sa sinugdanan. Kay wa pa man, giluto pa man ka sa yawa, mga igsoon, para mahimo kang rebelde. Dili man na diretso mahimo kang rebelde, i-train pa man ka.
So ang pinaka-first nga buhaton sa yawa nimo is to stop you from listening. Iya kang ipalayo sa buluhaton. Hantod nga mabugnaw ka, hantod nga di nakaganahan, ma-change na ang imong appetite sa spiritual life nimo. Unya, madugay, makalimot na ka nga naday spiritual side. And that is why all you know is the physical side. So, whenever makadungog ka mga kaigsunan, nga naay pagbadlo ngayon ani, it is no longer acceptable by you. Mo na, mo rebuilde na ka. Dili, oy, wala mo kasabot na ko. Kay ikaw, puro nagyug kasakto, purong-puro. Purong-purong unod. Carnality ang imong gipuy-an sa imong kinabuhi. And that is why if you can hear a message, kung naka sa YouTube, makadungog ka mga mensahe, murag irritable kaayo. Makadungog ka mga Christian music, irritable kaayo sa imuhang pandungog. You want to run away or you want to stop the music because it irritates you. Mga igsoon. Mo na nga, kung mahitabo na sa imuha nga, maglain ang imong buot kung makadungog kag mga anything pertaining to spirituality, dapat maalarma ka. Kung nakaibaw ka, Kristohanon ka. Kay kung panalitan di ka Kristohanon, that's normal. Pero mas may pagan itong mga dili Kristohanon kay moapil pagkanta o kanang mga Christian song. Pero kaning Kristohanon nga gilabnot sa yawa, palayo sa kabubuton sa Ginoo, mao na sila mo'y dili ganahan kay more than infidel naman ka. Labaw pa man ka sa unbeliever. So ikaw to ang gipanikamutan sa yawa nga malayo jud ka sa Ginoo. In Leviticus chapter 26 verses 14 to 15. Tanaw ko sa giingon diri sa Bible. But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments, kung dili jud ka maminaw, kung dili jud ka mutuman, ingon sa verse 15, and if you shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgment, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant. Asa nagsugod? Wala na minaw. Ni-refuse sa pagpaminaw. Muna bantayan nato ni atong isig usa mga kaigsunan as a family kay gikwan biyata, gi pundok-pundok ta isip usa ka pamilya. So sa usa ka panimalay, si amahan mao jud magbantay siya mga anak nganong wa naman ni pulong si Ginoo ang imong kinabuhi. Ang amahan mo ang ginikanan. Kung walay amahan, ang inahan, ang ginikanan. Pero kung present ang amahan dapat mangusog. Mga igsoon, tayo pa naminaw ma? Naminaw ta? Kinahanglan na ka, ikaw mismo mo'y duol sa Ginoo. Ikaw mismo mo'y nagpalig-on sa imong kaugalingon so that you can pass it on to your children, to your family. Ana siya ka-importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mana bulahan kayo ta mga kaigsuonan kay dili ta kinahanglan mangita dito og mga mensahe dito sa uban ng mga kasimbahanan nga para rapunto nila. Because churches are unique. Ang mga mensahe nga gihatag sa Ginoo sa matag simbahan nga tinuod nga simbahan dili parihas. Time pa naminaw mo? Nganong di man parehas? Because that's how unique our God is. Dili man to universal church nga usaray tinubdan sa mensahe. Unya ipasa dito sa mga kasimbahanan all around the world. Unya sa tibuok kalibutan, pariharag wali, pariharag mensahe, managlahi nga tao ang nagwali. Pero parihas rag mensahe kay usaray tigbuhat. Ila ra tong tun-an. Dili ingon ana ang simbahan. Kaya ang simbahan, mga kaigsunan, is self-propagating. Usa na siya, unique, local, mga igsoon. Ang Ginoo capable, able siya muhatag og mensahe o kung sa'y tumong sa Ginoo sa matag kasimbahanan.
ihatag niya sa pastor. Ug ang matag need sa mga Kristohanon, sa matag kasimbahanan is different. Since different man ang kanabitong, aside sa Great Commission different ang ihatag sa Ginoong mga challenges kung unsay buhaton nato sa simbahan. Sa matag simbahan ba, lahi-lahi, ingon anak kanindot, ingon anak kangingig ang atong Ginoo. Nya karon, ni-refuse ka sa pagpaminaw, awa na lihis na kayo ka. Mao nang nahitabo mga kaigsunan, imo nang i-despise ang iyahang pulong, ang iyang pamaagi, ang iyahang ministry. Imo nang i-despise. Unya pa sa diyang i-despise na nimo, aw mukwan na ka. Nana ang abhor. Di ba? Step by step man na. Nisugod na ka, ngawa ka naminaw. Ni-elevate, mga igsoon. Gi-despise na nimo, ni-abhor na ka, unyawan na dyan ka nituman. So that, tanawa sa result, so that ye will not do all my commandments. Wa ni mo gido. Nagka-worst pagyud ni elevate may gisaka pagyud. Unsa man na, gi-break na gyud nimo. Naana kay gido, but contrary to the commandment of God. That is the problem. And that is why mga kaigsunan, ang mga Kristohanon karon magsige na lang og kanang dismular sa mga panalangin. Sultihan ta mo, you can only consider nga ang kanang gikuptan nimo panalangin kung nahimo kang panalangin. Pero kung kanang gikuptan nimo para rana sa imong kaugalingon mga kaigsunan, naningkamot ra ka just for your own desire, feeding yourself, your flesh. Kunya, kung saan mo feed na di mo gyud ka makontented, you are not blessed. You just got lucky. Are you listening? But you know, luck won't last. Only the blessing of the Lord will last. And luck cannot make you satisfied. Because again, only the blessing of God can satisfy our soul. So ang satisfaction nagsugod sa imong sulod gyud. The real you. No? Kanang nakita nako kanang inyong mga dagway, di man na ikaw. Imo ng balay. The real you is the one moving the life inside that body. Mapita na ang lawas, imong lawas, o di ba? Ganong imong lawas man, di ba ikaw na diretso? How is your body? How is your stomach? How is your parts of your body? Imo. So kinsa may giistorya ana? The real you. The real you that will go to heaven if you are saved. The real you that will go to hell if you are not saved. Your body will not go to heaven or hell. It is the real you nga gitawag og soul. Mga igsoon. Diha mo kuyog ang Holy Spirit. So kung wala nimo gidawat ang Ginoo wa kay Holy Spirit, your soul will go to hell. So, if you receive the Lord before you die, then naa na kay Holy Spirit. Pagkamatay nimo, ni-depart ang imong soul sa imong body with the Holy Spirit. Asa man napadong? Remember unsay promise si Ginoo? Once nga na kay Holy Spirit, ingon siya, I will never leave you nor forsake you. So kanusa man jud nimo gikinahanglan ang Holy Spirit the most when you die. When you die. He said, I will never leave you nor forsake you. And samtang buhi pa ta mga kaigsunan, teacher siya, wa nimo paminawa. Ni-refuse ka sa iyang teaching, ni-refuse ka sa iyang guidance. So sa may plano nimo sa imong kinabuhi.
Demo na ang mahimo sa yawa nimo mga kaigsunan, iya kang ipalikay sa kabubuton sa Ginoo. Specific sin nga nabuhat nila, that includes idolatry and neglect of Sabbaths, revealing a deeper spiritual defiance. Makita na to nga nakay gipuli sa Ginoo. The reason why you cannot go to church because nakay gikabisihan sa imong kinabuhi. Maybe wala na kay idol nga mga graven images. But gi-replace man sad nimo og somebody or something nga gipuli nimo sa panahon sa Ginoo that is still considered as an idol. And that includes yourself. Wa ka ni simba tungod kay kapoy kayong lawas. Ipahuway siya. Kasabot ang Ginoo. Ingon ko siya, ampingan ako akong lawas. Di ba? Biblical pa kay ka. Nikuan ako, nituman ako sa Ginoo. Unya kay kapoy, magikuluni sa bado. Antod sa bado, kapoy kay trabaho. Kaning Domingo, moro ganyan ako ikapahuway. So, aging pagtuman sa sugo sa Ginoo, ampingan ako akong lawas. Noon sa kaano sa Domingo, makamanahunag, pahuway sa imong lawas nga, Lunes, Sabado, ipaggamit nimo nag-ayo sa kalibutan. Naunsa magkaoy? Di ba? Kadako ni mong way kalibutan sa pulong sa Ginoo. Di ba? Nya mayon din ni suko pa. So pagtunay ng pastor, ako wa ko'y kalibutan, huwag kay tangkungan. Muna giingon nila. Huwag kay tangkungan, kalibutan pa. Muna pasabot mga igsoon nga, musugod na ganita og resist sa pulong sa Ginoo, daghan kay posibleng mahitabo. Pulihan na nato ang Ginoo. Kasi musugod kay sa dili, there is an empty space in our heart nga only God can fill. So na-feel na sa Ginoo. Iyan na nang napuno. Ato masad siyang giresist. So, nirefuse na sa iyang guidance nga naa naman doon siya sa atong kasing-kasing. So, nangita tag replacement karon. Wala ito ta mangita sa kalibutan. So, netabuan na, idol na to nimo. Unya, sunod ni mong buhaton, kaya na naman kay idol, na naman kay gi-worship, na naman kay gikabisihan sa imong kinabuhi, aside sa pagpaduol sa Ginoo, imo nang likayan ng Sabat. Di na ka mo simba. Imbis, kuha na siya, kanang pagsimba na, sibat ang imuha. Ni sibat na ka, wala ka ni kuan, nag-remember sa Sabat. Di ba? Mando man na, remember the Sabbath day and keep it holy. Pagkahuman, nagpabadlong na ka. You break the covenant na. So, sa reneta mo, idolatros na ka. Madera, verse number 30, unya, lukso ta sa verse 34 to 35. Tanawa ko sa reneta mo din. Ingon sa Ginoo mga kaigsunan, and I will destroy your high places and cut down your images and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. Kasakit mga kaigsunan kung ang Ginoo maunay mulikay na to. Kasi kung saan yung paningkamot sa imong kinabuhi, wadyo kayo maabot. Because everything in this world is the Lord's. Even the fullness thereof. Iya sa Ginoo. O ikatugyan unta na sa Ginoo nimo kung kasaligan pa ka. Pero gilikayan nimo ang Ginoo and you want to conquer the world? Who are you? Di ba? Unsa may nasa imo huna-huna? So if you want to conquer something in this world, mga igsoon, ato tas tag-iya. Paduol ta sa naghimo, paduol ta sa tinuod nga tag-iya, which is God. Adto ta didto magpahumot sa iya ha. Mangalagad ta. Di ba? Bisan pa bahala nang magsugod ka rong motive mga igsoon, kaya kay ka i-change sa Ginoo. Ang importante naa ka sa iyang presensya. Di ba? Kay madugay nimong pinaminaw sa Ginoo, wa naman matarong ka kay ang pulong sa Ginoo. Di man na mo labay kawang mga igsoon. Once na imo nang gipaminaw, nasud na sa imong kasing-kasing, mulihok yun na siya. Muna ang the best nga mahimo sa yawa nimo is to
not to allow you to hear. So diha gyud nagsugod gyud. O karon, anak-anak ng problema mga igsoon. There is a verse number 13, ingon na ang Ginoo, i-destroy na nako kana na may idol. I-destroy na sa Ginoo kay God is a jealous God. Verse 34, then shall the land enjoy her Sabbaths. Diha pa na-enjoy ang yuta. No, itawag na to ato nang kuan karon asa man ni ang gipasabot nga land, the church. Kung asa ta gibutang sa Ginoo. So ang yuta diha pa nag-enjoy as long as it lieth desolate and ye be in your enemy's land. Kay wa na magkadiha sa kabubuton sa Ginoo, so tuwa na ka sa kamot sa kaaway, even then shall the land rest and enjoy her Sabbaths. So kung ato ning sabton mga igsoon, church age naman ta karon, sa dihang wala na ka, na-enjoy na ang simbahan. Sa ato ba, ang mga disobedient people, maoy bugat sa simbahan. Ikaw may gahatag og problema sa simbahan. Are you listening? Klaro kayo ang gisulti sa Bible. So pag nawala na ang mga disobedient people, then mao na ng panahon nga murag makapahulay na gyud in town. Diba? This is the place of rest. But we are restless because of those Christians who are rebellious sa kabubuton sa Ginoo. And they will keep on talking about negativity to all the members of the church. Mamanay buhaton sa mga rebelde. They will do it publicly or privately. It doesn't matter. Pero mo contradict mga igsoon sa mensahe sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Di ba na bugat? Na? Bugat na o perting bugata? Perting bugata na. So mo na, dako kayo ng problema. Pero naman tayo Ginoo nga mo'y tag-iya. So nayon siya, pa-enjoy na karon kay wa naman ang kato mga rebelde. Verse 35, tanawa, as long as it lieth desolate, it shall rest. Because it did not rest in your Sabbaths when ye dwelt upon it. Wa gud nimo papahuaya in taon ng imuhang lugar diha. Oh. Usa man pagsabot na to karon sa church age. Sabtang naapa ka sa imong church. Wa man nimo papahuaya, sige magkag persecute sa mga Kristohanon. Oh, kumantay mo, ang simbahan restless kung naay mga rebelde. Pero sa dihang mawala na sila, murag ibtag tunok ko kanindot sa feelings. Are you listening? Unya, maka-question sa ta sa mga kaning part sa body ba nga, nag-uol ka nga nawa ng cancer. Ha? Mura kang nag-uol ba? Ngano nag-uol magka? Gioperahan ko, gitangtang akong tumor. Niya, siya naman, wa na tumor. Wa na lagi. Niya nag-uol magka? Nakuhaan ko. Wali ibalik. Di gud na mag-uol eh. Kani mga ngipon na to nga nabulok, kanya giibot. Imo bang pangayoon, Dok? Pwede akong pangayoon lang. Wala ilabay na laway. Nakasabot ang mga igsoon. Bisan kanay ka na imong buhok, isigihan na nimong shampoo, isigihan na nimong sudlay, inig patupin nimo, di ba ganay nimo pangayoon? Nakasuhay mo, gipangayo ninyo, kanang yung pirmero. Kanang pirmerong tupi sa imong anak ba? Lagi mga ginikanan nga gusto nilang i-keep what is first. Pirmerong kuko. Gihipos nila, gitapad sa mga pusod, sa naagi mga ginikanan ni ngonanaw eh. Hilig kayo mo keep, mahal na kayo na ibaligya, inigdako na imong anak. No? Asset na siya. Mutaas ng value, ana. Wag yo'y mangayo sa putol nga buhok mga igsoon. Labay na yun na. Abot na lang ka mo. Saan mo mo? Mutubo na masad na. Di ba? So, ingon na ha, ang Ginoo ha.
siya mo limpyo, siya mo gitag-iyagod, siya tag-iya ni simbahan. Nakagani mag-rebuild diri. Iya ng pagatangtangon. Kay samtang dili na matangtang, di ka pahulay ang simbahan. Pero sa dihang nakita sa Ginoo, nga waman sa mo'y planong mga lagad, diha na ng rebuild. Pero sa diha mo pakita ta, Lord, bugat na kayo, Lord, nganong bugat magkaayo ni Lord. Ano ay rebuild? Tangtangon na sa Ginoo para makapangalagad mo. Kaya, mangalagad na di. So, tangtangan sa Ginoo rebuild ni. So, kung panalitan na nikalit lang kawagtang, amo ka goal, basing rebuild dito. Nakasabot mo? Unya ni gawasan na niya dito, magpundok na tanang rebuild. Sa tanang dapit sa kanasuran. Connected na sila. Magkasinabot na sila. Mauna sila na magpundok mga kaigsunan. So kung mo apil-apil kag abot din, mahimo po kang rebuilde. Kay, kuwan man na, grupo man na sa mga rebuilde. Og kana nga mga rebuilde, maglisod na sila produce og fruit. Because only God can provide fruit. So unsay buhaton sa mga rebuilde? Manginganyo sa mga dili rebuilde nga mag-rebuilde na kaoy. Unsa nga word ilang gamiton? Pangalagad nas Ginoo oy. Kakinsang Ginoo iyang paalagaran. That is their statement, mga igsoon. Muna mo na sila kalang literal nga mga rebuilde, mo sila sa school. Di ba ang estudyante ni ato na sa eskwelahan para magkat-on unya tudluan og pagka-rebuilde. Tanawa na. Muna kanang mga nag-rebuilde sa simbahan, adto gina sila sa mga Kristohanon nga mga nangatangtang ba? Muto lang pangitaon or kanang katangtangon na. Ilan ang bisitahan? Muna kung mabisitahan kay mo, pasabot, katangtangon di mo. Nabisitahan na ba mo? Kay mahadlok man na sila mo doon sa kanang ligon. Amen. Mahadlok na sila mo doon kung panlitan ay close kayo ni pastor, ligon kayo ni, lisod kayo ni. Adto na sila dito sa kanang di kayo manimba. Oh, mo na yung mga katangtangon, mga igsoon. Oh, Ginoo mo alaw ana. So kung maalaw gani sa Ginoo nga matangtang ka, it means nagsugod na ang pagka-mature sa imong pagka-rebuilde. Amen? So, mag-careful ta. Number 2, the retribution of the Lord. Naagibayat, pang-igsoon. There's always payback. God responds with escalating chastisements, which is terror, famine, defeat, desolation. Pagkasakita ana, terror, famine, defeat, and desolation. So kung saan mo paningkamot, why maabot? Wag gyud kay maangkon sa imong kinabuhi. In verse number 16 to 29. Leviticus 26:16 to 29. Unsay gingon sa Bible? I also will do this unto you. I will even appoint over you terror, consumption, and the burning egg that shall consume the eyes and cause sorrow of heart, and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. So, picture out ni, unsa nga klase panginabuhi ni? Unsa nga kind of living ni siya? Oh. Di ba, ma-picture out ninyo, mura man nag-job, pastor? Piting paningkamot na to, unya, mura naman ni, o diyot naman ni among makuha. Ang tag-iya man mo ay nag-enjoy sa among hinaguan. Wa mo kakita, ana? Hello? Wa mo kakita, ana? Mo nagiingon ba? Bulahan lagi na magtambong-tambong tag mga training ba? Pero gisulti naman ni sa inyo ha. Pero tinagdugaya, kadaghanan gibalik-balik. Ang edukasyon lagi, dako gasto.
Kumiyo ka, di ko anang negosyo, pastor, kay dako kay puhunan. Mga igsoon, before ka nakaabot sa job, perting dakuan ay mong puhunan. Kung imong kwintahon ang imong elementary, imong high school, imong college. Kay kung kuntob ra ka sa high school, gamay ra sad imuhang maangkon nga sweldo. Pero moabot yung kag college, mas dako-dako imong sweldo, so dako kag puhunan. Gamay puhunan, gamay og income. Dako-dako puhunan, dako-dako income. Dakong puhunan, kay naabot yung kag college, nahuman yung ka, dako og income. So naagya po'y puhunan. So ganong di man na nimo i-apply sa tinuod nga negosyo. Ganong nagpailaw man kas negosyo sa uban. Sila mo'y na-enjoy sa imuhang kangilngig, sa imong abilidad nga maayo kayo ka, nya bilid kay ka pinangga kay ko sa mong sir, kay ako'y pinakamaayo mo trabaho. Bravo. Gipadato nimo imong amo. Unsay naa nimo? Sorrow. Kani gyud diri, nang gisuwat sa Bible. Terror. Kay pikpikon na magkag nindot imong agi, kung dili nindot imong agi ha. Kasabaan man ka. No? Diha man nimo makita ang terror. So naa dihay consumption. Unsa may gi-consume sa imong kaugalingon kung naa ka sa job? Your life. Gi-exchange nimo imong life sa pila lang ang value. So ikaw mo isadan na because that's how you value yourself. So naabot nimo consumption and the burning egg. Wag yoy kuan dili nindot ang atong kinabuhi anan dapita pag bunala na tas Ginoo ani. That shall consume the eyes and cause your sorrow of heart. Nanang kagool. And ye shall sow your seed in vain. Naningkamot ka, matakag buntag, naningkamot ka, adto kas trabaho, duty ka, para kang kinsa. Uy, pamila mo, para kang kinsa. Para sa imo? You are wrong. Sayop ka. It is not for you. It is for your boss. So kahapdos, hunaon mga igsoon. Kung kaybaw pala ka, pila na pasod ni mo, niya pila gibahin sa imo ha, makaingon dyo ka, unfair man eh. Pero i-allow ba nila pila na pasod ni mo? Dili. Dili mga igsoon. Usahay ka lang, kani mga commission based, ay suroy lang ka dito sa laing nasod para di ka magreklamo ba? Sorry. Ana. Mas tinod yun na transparent ba o? Transparent. Mao ni presyo, mao ni moha commission, ingon ani ang kuan, transparent ba? No? Pareha na itong kukwir ba? Kung one-on-one, ikaw ra ang among konsultant, alkansi mi. Dako kami alkansi mo na kinahanglan daghan ang konsultant para makabawi mi. Kada ko alkansi mo bitaw mag-uol mi kung panlitan usa ka konsultant, duha medyo di gyapon. Kay dako man gud ang komisyon. Unya mangayo pa jud og ad. No? Mangayo pa jud ad, mangayo pa jud discount. Unya maghatag pa jud ta og assets. Bit access. Naunsa naman eh. Sakit kayo na sa kuan. Mo na kining ato tinarong Hinoon, dili nang tarungon. Oh, wadi na amen gyud amot na ninyo. Ganahan gyud mo nang nay terror, famine, defeat, desolation. Oh. 17. Sa gingon sa Bible 17. And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies. They that hate you shall reign over you, and ye shall flee when none pursueth you. Manawar ko na. Asa na magkaganahan? Tuwa na ka dito sa kaaway. Di man ni mo kaaway ang simbahan. Nganong nagpalayo man ka? Mura magigukod ka sa simbahan. Huwag magkagukta. Brother June, manggukod ba ta, Brad, kung managan? Ang tudlo sa Bible ay gukta. Pero mura ba huwag ka nang gigukod ka? Ay,
Ayaw dagan o kusog kay ngano way naggukod nimo. Gipaabot ka na. Di ba? Nya, ang imong expectation, gigukod ka. Sige kag palayo. Wa man kagukda. Nisamot kag kalayo. Hinoon, kay wa man mi nigukod. Nagpaabot raman mi kay mando si Ginoo. Wa man tay choice. Kung naay mo balik, dawaton. Wa man taman duay nga abugon. Nakabantay mo, wa man tay giabog. Pero ngano naagi, murag giabog ba? Ang Ginoo nagkalihukan. Dili na sa tao. So naa na ka nahiubos sa imuhang napaubos diha sa imong kaaway? Unya, kung kinsa to they that hate you shall reign over you. Kasakit na nga paminawon mga igsoon nga kanang nasuko nimo. Di ba nasuko nimo kaaway? Si Satanas nasuko nimo. Mao'y nag-reign sa imong kinabuhi. Bati na nga kinabuhi. Verse 18. And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you 7 times more for your sins. Muna magkahapdos. Muna ang Kristohanon nga dugay, di gyud siya mo amgo, di gyud siya mo balik sa Ginoo, magkabugat ang kinabuhi. Musamot, kabugat, kasakit, mga kaigsunan. Labi na gyud nga ni-apil na ang tuhod o kasakit, ni-apil na ang hawak o kasakit, ni samot kadaghan ang sakit. Di ba? Kay gihuwat gyud nimong matiguang ka. Bisag tiguang na, gyapon ka amgo. Kadaghanan nagsakit imo bation sa imong kinabuhi. Uy, magtarong taan ni oy. Verse 19. And I will break the pride of your power, and I will make your heaven as iron and your earth as brass. So sa nang paningkamot, wa na gyud kay makit-an nga ayudas kinabuhi mga igsoon. So sa may una buhaton sa Ginoo nimo, kanang imong gisaligan, mao nay unahaw guba sa Ginoo. Daghang kay mga Kristohanon, garbuso kayo kay affiliated ko sa aning kampanya, bugat ka ng kampanya. Oy, amo na pride nimo di ay? O na gubon sa Ginoo. Pero ang Ginoo is fair ha. Gubon sa Ginoo kung asa ka dapit na ka-attach. Para lang ka matangtang. Nakasabot mo mga igsoon? Yung pagligi nimo, na pa maghapong kampanin nila. Ikaw rin natangtang. Muli kapait. So, that is God's promise. I will break the pride of your power. So, sa may, asa magkanagarbuso? Maybe ranggo nimo, maybe income nimo, maybe company nga imong gisaligan, maybe tao nga imong gisaligan. Nga nibabag na nimo sa pagsalig sa Ginoo ba? Mo man imong pride. Bukon na si Ginoo mga igsoon. Di na makasapupo sa imong problema. 20. And your strength shall be spent in vain. For your land shall not yield her increase, neither shall the trees of the land yield their fruits. O kanindot sa kanang resources gihatag sa Ginoo nato, abisan pag mo join ka, wa magyukita na itabo. O Ginoo wa ni sugot. Ang Ginoo wa ni sugot. Kaya nga naman, in the first place, dili sakto ang imong pagsunod. Gihatag sa Ginoo ang resources to enable us to reach out the lost. Nisud ka, ang imong intention is to earn. Sakto sayo. Di ba? Sakto ba nga motibo nga ang imong intention mo earn? Bili oy piti dako ang sayo pa na. Ang reason nga gihatag nas Ginoo para maka-reach out ka, para makatabang ka, para makadaro ka. Kay ang mga kasagaran sa gipaadto sa Ginoo nato, stony heart. Kung siya pasabot sa stony heart sa Bible, naa sa kalisod. Nya tamnan na nimo sa pulong sa Ginoo. Inighampak na sa kalisod mga igsoon. Init kay kinabuhi. Mawa ang pulong sa Ginoo. Mamatay. Mon instruction sa Bible. And that is why we don't plant the gospel to the stony heart. Because musimba na, malipay na, excited according to the Bible, excited kayo, amen, magpakitag kainit, gusto ko mga langad, pastor, gusto ko magpastor. Oh, niya pagkahuman, wala na to natangtang ang stony
sa iyang heart. Wala na to natabangan nga nawagtang ang iyang kalisod. Pag-abot sa bills, pag-abot ni money, pag-abot ni due date, niinit ang iyahang kinabuhi. Napatay ang pulong sa Ginoo nga imo gitanong. Ni kalit lag kawagtang mga kaigsunan. Ug wa na kapadayon according to what the Bible says. Kisisadan, ang field o ang planter? Ang farmer, mo'y naisayop. Ang nagtanom. Wala tarungon ni natong tanom. Di ba? Itanong na ito sa sakto. 21. And if you will walk contrary unto me, and will not hearken unto me, nagpadayon imo problema nga di ka maminaw, I will bring 7 times more plagues upon you according to your sins. Ang atong gisgutan kaganina, di pa ba to enough? Di punan pas Ginoo. Kung ba, gusto pa ninyo? Umusunod na mo. Mangalagad na mo. Tanawarong piting sakita ani. According to your sins, ha? 22. I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make you few in number. And your highways shall be desolate. Kaning highway, dako kaning kapuslanan mga igsoon. Unya, mahimo na siyang desolate. Makapasutoy pabakaan ang highway nga nahimo ng desolate. Makalate na na. Highway lagi, pero dagko asag lungag, oy. Di mapabulot ka rin, highway lagi, pero magsikit kag liko-liko, kay nga naman. Daghanag libaong, ani, oy. Sakit kay sa kinabuhi na, mga igsoon, nindot nung tagaayo, laparas, daan, oy, highway man eh. Pero, Allah, di ka kapadagan, bisag 30. Tungo sa lungag. Di ba yung anak kinabuhi na to? Hinaya, oy. Hinaya sa usad, oy. Mura man ta ni Juan iswag. Nga naman, nay namatay. Nagsunod tagpurlon. Muna hitabo. So di na tugutan mga igsoon, makadaog ang yawa sa atong kinabuhi. Nakawatan ta. Unsa man ang nakawatan tag mga anak. Ang mga kasimbahan na nakawatan og mga young people. Gimatuto nato, gitudluan nato pagkahuman sa dihang nanganagko na tuwa na sa kalibutan. Nakawatan na because there is rebellion in our midst. Unya, ipadayon na itong rebellion. Naoperahan naman eh. Natangtangan naman eh. Napabay nabilin. Kay magpadayon eh. Ingon ang Ginoo. Kung napay magpabilin, goy. Ingon ang Ginoo. Ako nang punan. Akong punan. 23. And if you will not be reformed by me, by these things, but will walk contrary unto me. Agoy di, madyon makatuon ni oy. 24. Then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. Kapila naman nag 7 times taon ni oy. Di ba? Sa giving moment gyapon, for what measure you meet withal, it shall be measured to you again. Pagkanindot kung kani giving ni, pero kani rebellion man. So kung unsa ka grabe ang imong sala, gamito nas Ginoo, ibalik niya 7 times according to your sins. Hapdos nga kinabuhi. 25. And I will bring a sword upon you that shall avenge the quarrel of my covenant. And when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you, and ye shall be delivered into the hand of who? The enemy. Hala, bisa pa magpundok-pundok mo. Di mo salir. 26. And when I have broken the staff of your bread, tanawa, 10 women shall bake your bread in one oven. Nabay, kuwan diha, kanang
Kaharuhay ana. Kalisod ana, napo kababay magluto unya usaray lutuanan. Oh, di ba na ang kalisod? Grabe na kayo. And they shall deliver you your bread again by weight. Ginasukod na. Limited na. Tunga na. Di ba? Usa ka isda, gitunga-tunga na, oh. Paita. Labi na ang isda, bulinaw. Unya, tungaon pa. Pwede na paita. Tanawa. So, nanay sukod ang pagkaon, dili na unlimited. And ye shall eat and not be satisfied. Kasi may mabusog na. Nga sinukod naman, may tayo nag-diet. Ang diet man God, gipugos gini mo ba nga kanira gyud pero na daghan pero kanira gyud. Maari ra jud ko taman diri. Pero di man diet mga igsoon. Dying man. Wa naman gyud makuha gyud. So dako kay na siyang problema giatubang. 27. And if you will not for all this hearken unto me, gay ajugo but walk contrary unto me, then I will walk contrary unto you also in fury. Pakapila na sa Ginoo nanay fury. Piting abdusa. And I, even I, will chastise you 7 times for your sins. Wala. Pagtagbaw mo sa pito-pito, mga igsoon. For your sins. 29. Yan ang pinakasakit. And ye shall eat the flesh of your sons. And the flesh of your daughters shall ye eat. Dili pasabot nga panganon na ninyo inyong anak, ha? Usa may pasabot na sa Ginoo karong panahon na. Mao nay gamito nimo, bata pa, gigamit na nimo paginabuhi. Manay makita na to, kasigaran karon. Ilang anak mo gigamit nila palimos. Ang ilang anak gigamit nila pabaligya dito og unsa-unsa diha. Di ba? Mao ilang gamiton sa pag kanang child labor ba? Mo ni nahitabo. Curse na mga igsoon. Tunglo na. Ayaw tani. Delikado ni mga kaigsunan because there is retribution of the Lord. No? So, kung naay pagka-rebuilde ng inyong kasing-kasing, isumbong na sa Ginoo. Ayaw huwat mga kaigsunan nga Ginoo mi maduol nimo kanus amang ka, di pa jud ka mosunod nako. Ha? Tagaan kag chance sa Ginoo. Unya pagkahuman wa gyapon ka naminaw, di pa jud ka mosunod nako pun anak ko. O di gyapon ka, mura ba og ka lang nagbuak ta bitaw og ka nang bato bitaw nya paghapa ka na wa na buak, kusgi. Oh. Kusgi impact. Paghapak, wa gyapon mabuak, pakusgi pa jud. Ingon ana ang Ginoo, hantod mabuak ka mga igsoon. So, ay guhata nga na retribution may tabo. God is waiting for us to repent. If there is repentance, there is no retribution. Ikaw mismo may surrender, Lord, I'm sorry. No? Number 3 and last, the restoration of the covenant. Kay pag mag-disobey ka, pag mag-rebuild ka, ang covenant man imuhang gikontra mga igsoon. Pero pasalamat ta, gitagaan nga po chance sa Ginoo sila nga ma-restore ang covenant. So recovery begins with genuine confession and humility. Dili tungod sa retribution. Dili tungod sa gipatasan ang intensity sa bunal, diha pa sila mga kaigsunan nga wa gyoy repentant spirit. Kayo sahay, may mga surrender na ko, kanang torture ba? Surrender na ko, pero dito dili to tinuod. Ang gihuwat sa Ginoo, confession with humility. Genuine mga igsoon. 40 to 45. 40 to 45. Sa English Bible. If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers, with their trespass, which they trespass against me, and that also they have walked contrary unto me, and that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies, if then their uncircumcised heart be humbled,
and they then accept of the punishment of their iniquity, wala nagreklamo, gidawat ang punishment, ug naghambol sa ilang kaugalingon. Verse 42, then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember, and I will remember the land. Ibalik sa Ginoo. I-restore sa Ginoo, mga kaigsuonan. 43, the land also shall be left of them, and shall enjoy her Sabbaths, while she lieth desolate without them, and they shall accept of the punishment of their iniquity, because they despised my judgments, and because their soul abhorred my statutes. And yet, for all that, when they be in the land of their enemies, I will not cast them away. Blessing. Neither will I abhor them, to destroy them utterly, and to break my covenant with them, for I am the Lord their God. O sabay buhaton sa Ginoo, but I will for their sakes remember the covenant of their ancestors, whom I brought forth out of the land of Egypt, in the sight of the heathen, that I might be their God. I am the Lord. Wag yung makakontra sa Ginoo, mga igsoon. So, karon sa atong panahon, ano naman ang lisod sa ilang panahon, mga igsoon, kay maghuwat sila mutingog ang Ginoo. Maghuwat sila sa minsahidor nga moduol sa ila. Kay di man anak ka-available ang pulong sa Ginoo like karon. Unya ang nakanindot, mga igsoon, di pareha sa ilang panahon, nga muadto pa sila sa dwelling place. Muadto sila sa temple para makapangayo sila og pasaylo. Karon sa atong panahon, mga igsoon, and the temple of God is already our body. The Holy Spirit lives within us. So, ingon ana nakaduol, mga igsoon, ang pagpangayo og pasaylo. Ingon ana nakaduol ang pagrepent. Ingon ana na ang kaduol ang pagbalik sa Ginoo. Ingon ana nakadali. Pero nganong ingon ana man kalisod? Nganong ang rebellion ni grabe man. Mao na dako kay pangutana. Mao na nangaguba ang kinabuhi sa mga Kristohanon kay kuan na kayo sila kanang kanang complacent na kayo sila ba sa ilang nahuman. Ayaw gyud mo kagarbuso kung naamoy mahuman. Unsa may nahuman? Humaghugas plato. Adili. Kanang education ba? Dili maguna siya power. Wa na nakaad og power sa imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. So kung unsa may mahitabo sa imong kinabuhi aning kalibutan na, you cannot stand before God. Unya mura na kag sikinsay, nawkan imong Ginoo sa Lord. So may ato ani ron. Dili oy, bisag unsa pay naangko nimo mga igsoon, that is nothing in the sight of God. Ang mapuslanon ra nga makapalipay sa Ginoo, something nga gikan niya. Unsay pasabot? Gikan niya, mando niya, imong gituman, achievement na. Kay imo magituman. Unya, nalipay ka sa diyang imong gituman, ang gisugo sa Ginoo nga gikan niya, gibuhat nimo, nalipay ka, unsay tawag sa Bible ana? Delight. Unsay bugti sa Ginoo? I will give you your desire. Pero magbinambog ka sa Ginoo, Lord, I'm ready. Daghan ako achievement. Di man ka makitaan sa Ginoo gyapon. Kaya nga naman, your achievement is nothing for His ministry. Wala ko nakita ninyo tingali. Usam ni si pastor, kani sa tanang pastor na ko nailano, kani si Gonzalo, di kini siya kamo respeto og mga edukado. Mga igsoon na ata sa ministry. Pantay-pantay ta diri. Bisag unsa pa na nahuman nimo mga kaigsunan, ang mumatter diri is your relationship with this book. Dako lagi kag nahuman pero wa masaka diri. Gamiton ba day kas Ginoo? Di ba? Basin natingala mo ba?
Ngan mis pastor di man mo gamit ng mga profesional. Mga igsoon, wa pa di man ingon nga di mo gamit, di ta mo gamit direct professional. Kung ikaw professional ka, you are so kanang proud of your profession, di jud ka magamit. Di ka magamit. Kay ang relasyon nimo sa pulong sa Ginoo, mao ni siya ang basihanan nato diri. Dili kung unsay nakuha nimo sa kalibutan. Pag unsa man na diri sa buluhaton sa Ginoo ang iya sa kalibutan. Diba? Bisan pa panahon sa mga apostoles, ihatag kang Cesar ang iya kang Cesar. Ihatag kang Kristo ang iya kang Kristo. So we need to learn how to segregate. Mga igsoon. So your life came from God. Ihatag na sa Ginoo. Kung sinaangkon mo sa kalibutan, balik na sa kalibutan. Di ba? So sa rin ipangayo sa Ginoo nimo. Ikaw. Imong kinabuhi. Ihatag sa Ginoo. Yung ikaw niya, ang ako na humandi ay kabala ka. Kaya kung unsay gi-give up nimo para lang mapaduol ka sa Ginoo, ibalik na nimo dili plague nga 7 times, kundi blessing nga 7 times. Mahibong na lang ka mga kaigsuonan. Di pa gyud ta kakato, no? Sa kadaghang bilyonaryo sa tibuok kalibutan, dili ang ilang edukasyon ang nakapabilyonaryo nila. Unya proud kay kang asa man nato pangitaw ng mga edukado under nila. Diba? Hindi lang tamoy sigot kung ano, kailan mamupinsa na sila. Kanang way edukasyon na human ba? Wa man tani nga dili importante na. Mahug na siya nga dili importante mga ison. Kung mao na imong pride. Mao na imong pride. Kay gubon man na sa Ginoo. Bisag unsa pa imuhang application diha mga igsoon sa imong nahuman, di gyud na makapundar, di nakapundar gyud. We are just telling the truth here. Because it is God that will not allow. Mga igsoon, duol tas Ginoo. Serve God with your whole heart. Honor God. Follow God. Amen? And together as a church, let's serve the Lord. Ngano hindi ko ta magkayusa nga ang Ginoo kuan man kay siya kanang true man kay siya ang promise. Sa mga lagad ta yata providean o gi-providean na ta. Gipakita ta niya how to do it. Unsa man wa mo guna nagkinahanglag educational attainment. Tinuod jud ka. O wa ka kita sa pride. Di man kon magamit di akong gieskwelahan, piting kapuy anak kong tuon, unya di ra nako magamit. Wala sige gamit ta. Tanawag asa kada do na. Di ba? Nya sige ta kadungog ana, mo na ang mga Chinese, sila mo'y dato, bisag naa sila sa Pilipinas, ato man taning yuta dire tungod sa ilang concept. Business mga igsoon. Ang mga Pinoy, bunalan kung gamay grado ilang anak. Gamay mo grado, saan mo maabot trabaho ani? Apil may mabunalan, luhos munggos. Nga naman, hagbong. Or kapyot, grado, kapyot. 76, 75. Igo rin yun nakakapyot. Di ba? Kita ka ni mo grado, line of 7, sanggot man eh. Hadlokon na ka, imong kinabuhi. Mura kag kanang kuan. Kanang farmer ka, farmer. Okay mo, farmer dito sa gawas, pertinda to ah. No? Ato na yung anahon ang mga farmer. Wa man tayo kaunon diri, wa sila. Naunsa mo? Muna na mga na deka. Mamuhi ra dekag manok. Ngwa na dekag itlog. Nya, di mo mamalit og itlog. May kaingnon, wala kay manok. Mamalit ra dekag itlog. Ikaw may looy. Isa sa wayo na nato mga tao nagnegosyo. Ikaw may looy, oy. Di ba niya, pagpalit ni mo og itlog, nakuhaan na imo sweldo. Looyan mo, eh. Ang ilan, nadugangan.
Kaya ang uban nilang itlog, ilang gipapusa. Aron mahimong manok, nga mangitlog. Oh, ikaw, unsay mo gipalit? Itlog, asa pa dong? Sa kaha. Unya, sa mo to? Ni profit ba to? Wala. Mao na. Hinawayon kay ta. Mao na mga profesional nga dili bitaw iya sa Ginoo nga panalangin. Nga nahimong pride ang ilang profesyon. Ingon na sila mag-think. Gigamit nila ilang profession as their life. No, that is not your life. Amen. The Lord should still be your life. Amen. Amen. The Lord should still be your life. Ayaw siyang ilisi. Bisa pa kita, no? Kumuhit na ang atong asset o $1, basig mausab ka. Basig ang imong sungay, dili ra diri. Naapag yun diri. Grabe, naapag yun kay sungay diri sa imong bukton. Grabe na kayo ka, uy. Sakit naman kay ka manulti. Di ba? Masikitan lang ka mo sakit naman kay ka manulti, Brad. Oh. Kaya sabay, bilyonaryo ko. Agoy. That is your pride? If that is your pride, kung sa'yo ba ito sa Ginoo? Mana, ayaw yun. Do not let achievement devour your spirituality. So I hope nga natin na-learn mga kaigsunan the cost and cure of disobedience. Remember, there's a cost, but remember also that there is a cure. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us lesson regarding disobedience. Lord, please bless your people, dear God, to realize kung asa ang ilang state karon sa ilang spiritual life. Help them, O God, to come back to you kung nalayo na sila. And help them to stay strong kung naara sila sa doon. Salamat kay Lord sa imuhang pahimatngon o salamat sa imong pagdasig sa among espirituhanong kinabuhi, Lord, nga magpadayon gyud mi sa pagtuon sa imong pulong kay ang rebellion, ang disobedience, nagsugod na gyud sa pag-resist sa imong mga pulong. So salamat kay Lord sa mga mensahe nga imong ihatag kanamo every week and kana sa mabasa namo every day sa among devotional. Salamat kay Lord sa opportunity nga ang pulong nimo available ra kaayo sa among kinabuhi. Dili pareha sa una, Lord, ug dili pareha sa uban nga mga nasod nga maglisod sila pagpakita sa mga Biblia sa ilahang balay o sa ilang paglakaw-lakaw, dili gyud sila pwede magdala-dala kay ginabawal sa ilang nasod. Apan diri sa Pilipinas, Lord, libre kayo mi nga moabli, modala, mo share sa imong pulong, pero ang problema, ang imong mga anak mo'y dili libre. So Lord, please pasaylua ang wala naghatag og pakabana niini, Lord, og tuguti nga makarealize sila o mo-repent sila before sa punishment nga moabot sa ilang kinabuhi. Salamat, Lord, sa altar call. May you please bless each and everyone to kneel down before you, to thank you, to honor you, O God, this morning. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karon imong higayon.